Naririnig natin ngayon ang maraming balita tungkol kay Dogecoin, ang meme coin na naging sikat sa mundo ng cryptocurrency. Ang presyo ni Dogecoin ay bumaba nitong Martes. Ayon po sa mga datos mula sa Sentiment On-Chain Metrics, ang dami ng Dogecoin holders ay bumaba na may net loss ng humigit kumulang 106,600 non-empty wallets simula noong October 8. Ang pagbaba na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng pagkadismaya sa mga traders patungkol sa performance ni Dogecoin. Dahil dito, marami ang naghahanap ng mas mabilis na oportunidad sa ibang lugar. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer, kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, nagsimula rin magbago ang sentiment sa broader crypto market or malawak na crypto market. Ang mga participants ay nire-reassess ang kanilang mga portfolios sa harap ng volatile na mga presyo at nabawasang aktibidad kay Dogecoin. Ang presyo ni Dogecoin ay bumagsak noong Martes, ngunit nakabawi naman ng konti mula sa mga kita or gain nito na kanyang nakuha noong nakaraang Lunes. Ang bilang ng mga aktibong addresses na unang umakyat sa 6 na buwang mataas na 133,880 noong October 10 ay bumaba po. Sa kasalukuyan, ang presyo ni Dogecoin ay nasa presyong 0.1131 at ang bilang ng mga aktibong addresses ay bumagsak ng malaki. Ipinapakita nito na ang aktibidad ng mga users or gumagamit ay patuloy na bumababa. Ngunit may mga positibong indikasyon din. Ang MVRV metric ay nagpapakita na ang Dogecoin ay overbought na maaring magdulot po ng sell-off at pag-drop ng presyo. Pero ang mga market analysts ay nagiging mas interesado sa 0.20 na price level para kay Doge. Sa kasalukuyan, si Doge ay nasa 0.113 na presyo, habang ang trading volumes nito ay tumaas ng higit sa 100%. Ito ay maaring magsilbing fuel upang itulak ang presyo ni Dogecoin patungo sa kanyang mas mataas na target. Isa sa mga posibleng dahilan ng pagtaas ng volume ay ang inilabas na pahayag ng Grayscale tungkol sa potensyal ng paglista ng Doge sa kanilang platform. Ang MVRV metric ay nagpapakita kung ang isang particular na cryptocurrency tulad po ni Dogecoin ay undervalued o overvalued. Ito ay maaring isang senyales na ang positibong value ng MVRV nito ay maaring mga hulugang overvaluation ang cryptocurrency at magdulot po ng potential na sell-off. Ayon sa mga forecast, ang presyo ni Dogecoin ay makakakita ng moderate growth ngayong taong 2024 na may mga prediction na nagre-range mula sa mataas na 0.12 hanggang sa mataas na presyong 0.25. Pero isinasaalang-alang ang recovery ng overall crypto market. Ang positibong sentiment, aktibo na community support at revived interest ay maaring magtulak sa presyo nito pataas. Ngunit ang ganitong pagtaas ay maaari pong mapigilan ng prevailing market consolidation. Sa mas magandang bull market at malaking tech breakthroughs, ang valuation ni Doge ay maaari naman pong tumaas ng malaki sa taong 2025. Ipinapakita ng mga forecast na maabot nito posible po nitong maabot ang presyong 0.22 hanggang 0.50. Ito ay dahil sa increased adoption, momentum at mga partnerships na nagdudulot ng pagtaas ng demand at price action na naaayon. Kaya yan, sa kabuuan ay habang may
mahihirap na kalagayan na kinakaharap si Dogecoin sa kasalukuyan, may mga positibong indikasyon na maaring magdulot ng pagtaas sa hinaharap. Ngunit kailangang mag-ingat ang mga traders sa mga kasalukuyang metrics na nagpapakita ng overvaluation na maaring magdulot po ng potential na sell-off. Ang 2024 at 2025 ay maaring maging magkaibang kwento para kay Dogecoin na may posibilidad na moderate growth sa taong 2024 at isang matinding upside sa taong 2025. At ang masasabi ko po rito ay para sa mga traders at investors, ang sitwasyon ngayon ay parang isang malalim na paghinga bago ang potensyal na pag-akyat. Mahalaga ang mag-ingat o maging maingat sa pagsusuri at pag-unawa sa mga market metrics at trends. Ang cryptocurrency market ay palaging volatile, kaya't ang informed decisions ay critical para makuha ang pinakamahusay na resulta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.